Sa isang maliit na bayan na napapalibutan ng luntiang bukirin at matatayog na puno, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Lira. Mahilig siyang tumingin sa malawak na kalangitan tuwing hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at kinukulayan ng kahel at rosas ang ulap. Sa tuwing pinagmamasdan niya iyon, may isang pangarap na tahimik na tumitibok sa kanyang puso, ang maging mahusay sa pagtakbo. Hindi likas na mabilis si Lira. Sa tuwing may palaro sa paaralan, siya ang madalas na nahuhuli sa pila. Kapag may fun run tuwing pista, siya ang huling nakakatawid sa finish line. Ngulit sa kabila nito, hindi nawawala ang kanyang paghanga sa mga batang kayang tumakbo ng tila ba hinahabol ang hangin. Isang umaga, habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, napansin niya ang isang maliit na asong gala sa gilid ng kalsada. Mapayat ito at tila pagod, ngunit pilit pa ring sumusunod sa mga taong dumaraan, umaasang may magbibigay ng pagkain. Naantig ang puso ni Lira, kaya't ibinahagi niya ang baon niyang tinapay. Mula noon, araw-araw na siyang sinusundan ng aso. Tinawag niya itong kidlat, kahit hindi ito mabilis tumakbo. Sa katunayan, medyo pilay ang isa nitong paa. Ngulit sa kabila ng kapansanan, masigla pa rin itong kumakawag at pilit na nakikipagsabayan sa paglalakad ni Lira. Isang hapon, naisip ni Lira na subukang tumakbo papunta sa kanilang bahay. Hindi siya sanay at mabilis siyang napagod. Ngumit nagulat siya nang makitang pilit na tumatakbo si Kidlat sa kanyang tabi. Hindi ito mabilis, hindi rin ito perpekto ang galaw, ngunit hindi ito tumigil. Sa mga sumunod na araw, ginawa na ni Lira ang pagtakbo tuwing hapon. Sa simula, saglit lamang, mula sa puno ng mangga hanggang sa dulo ng bakod. Pagkatapos ay mas malayo pa hanggang sa tulay na kahoy. Sa bawat pagtakbo niya, laging nariyan si Kidlat, kahit mabagal at medyo paika-ika. May mga araw na gusto nang sumuko ni Lira. Kapag masakit ang kanyang mga binti at hinihingal siya, naiisip niyang baka hindi talaga siya para sa pagtakbo. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Kidlat, makikita niya ang isang asong hindi sumusuko kahit hindi madali ang bawat hakbang. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Lira ang pagbabago. Hindi na siya agad hinihingal. Hindi na rin ganoon kasakit ang kanyang mga paa. Unti-unti, mas humahaba ang kanyang natatakbo. Unti-unti, mas nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Isang araw, inanunsyo sa paaralan ang gaganaping paligsahan sa pagtakbo para sa mga mag-aaral. Maraming bata ang natuwa at agad na nag-ensayo. Naramdaman ni Lira ang pamilyar na kaba. Naalala niya ang mga panahong siya ang laging nahuhuli. Ngunit naalala rin niya ang mga hapon kasama si Kidlat, ang mga maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Nagpasya siyang sumali. Dumating ang araw ng paligsahan. Maingay ang paligid, puno ng sigawan at palakpakan. Nakapila ang mga kalahok sa starting line. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, mabilis at malakas. Sa gilid ng palaruan, nakita niya si Kidlat na tila naghihintay at nakatingin sa kanya. Nang simula ang takbuhan, mabilis na umabante ang ibang bata. Sa unang bahagi ng karera, nasa hulihan si Lira. Ngunit hanlip na panghinaan ng loob, inalala niya ang mga hapon ng pagsasanay. Isang hakbang, isa pa, tuloy-tuloy. Hindi niya napansin na unti-unti may mga batang napapagod at bumabagal. Siya naman ay nagpapatuloy, hindi pinakamabilis, ngulit hindi rin tumitigil. Nakatuon ang kanyang isip sa bawat hinga at bawat hakbang. Nang rating niya ang huling bahagi ng karera, naramdaman niya ang pagod. Ngulit naisip niya si Kidlat, ang asong may pilay, ngulit laging sumusunod, laging tumatakbo sa kanyang tabi. Humugot siya ng lakas mula sa alaalang yun at ipinagpatuloy ang takbo.
Hindi man siya ang unang nakatawid sa finish line, hindi rin siya ang huli. Sa unang pagkakataon, nasa gitna siya ng mga kalahok. Ngumingiti at hinihingal, ngulit punong-puno ng saya. Mas mahalaga pa roon, alam ni Lyra na may mas malaking tagumpay siyang nakamit. Natutunan niyang ang galing ay hindi laging nagsisimula sa talento. Minsan, nagsisimula ito sa maliit na hakbang na inuulit araw-araw. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Kidlat ng masiglang pagkakawag ng buntot. Umupo siya sa tabi nito at pinagmamasdan ang papalubog na araw, tulad ng dati. Ngulit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Alam niyang marami pa siyang pangarap na hahabulin. Maaring hindi madali ang mga ito, maaring may mga araw na tila siya'y nahuhuli. Ngulit tulad ng natutunan niya kay Kidlat, ang mahalaga ay hindi ang bilis ng pag-abot sa pangarap, kundi ang tapang na magpatuloy kahit mabagal. At sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, dala niya ang aral na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagiging una, kundi sa hindi sumusuko kahit kailan.